Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng bagong modem ng Dito. So ito yung kanyang package. Okay, mamaya pag open natin, sabihin ko sa inyo kung anong model yung bago nilang device. So na-order ko to sa Dito online store. So dumating siya kanina and then i-unbox natin siya ngayon. So open na natin yung kanyang plastic. So ito yung kanyang box. Nakalagay dyan WOW 5 Pro. Tapos only data up to 100 Mbps Wi-Fi 6. At doon sa gilid meron siyang nakalagay na QC approve na sticker. Tapos dito home. Sa side nandun yung kanyang Dito model ZLT T6RA. Yung kanyang IMEI serial number. Tapos meron dun sa kabilang side yung kanyang easy steps to activate your modem. So babasahin nyo lang yan, sundan nyo yung instruction para ma-activate ninyo yung SIM. So buksan na natin yung box. Kaya pan-opening nandun yung kanyang SIM bed. Wala na yung kanyang SIM card. So naka-insert na siya doon sa modem. So meron tayong sticker. Yung kanyang welcome your all-around Wi-Fi. Kanyang user manual. So meron tayo ditong power supply. So type C na yung kanyang power cord. So mamaya i-test din natin kung gumagana siya sa power bank. Tapos meron siyang kasamang RJ45 yung kanyang Ethernet cable. Tapos ito yung kanyang device. Okay, wala na siyang laman sa loob. Set aside na muna natin. Okay, natuwa ako dun sa device kaya siya binili at in-unbox kasi maliit na yung kanyang design. So kung nakikita nyo, maliit lang yung kanyang unit. Okay, ito yung kanyang antena, meron siyang dalawang antena. Tapos dun sa gitna, nandun yung kanyang Dito home na logo. Tapos meron din tayo dyang mga indicator. Mamaya pag sinaksak natin makikita natin yung ilaw. And then sa side nandun yung kanyang NTC sticker. Sa likod nandun yung kanyang LAN connector. Yung kanyang SIM card na naka-insert na. Yung Type-C charging port. At yung kanyang reset button. Okay, sa likod nandun yung kanyang SSID, Wi-Fi key, password, etc. and etc. Okay, by the way, 5G na pala tong device. So mamaya ibibigay ko sa inyo yung available na promo niya. Okay, for now, i-register ko muna yung SIM card and then i-testing natin yung unit kung gumagana. So ayun guys, na-register natin yung SIM at naka-insert siya doon sa likod. Ayan, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano siya i-register kasi yung mga nakaraang video ko naman ng Dito devices na ituro ko na siya noon. So kung malilito naman kayo kung paano siya i-register, meron naman instruction doon sa likod. Susundan nyo lang yan. So
So, nandito siya sa likod nakasulat. So, madali lang naman siya sundan. Ito na yung modem. Meron siyang dalawang antena. Tapos, ito yung kanyang power cord na Type-C. So, isaksak na natin. Same pa rin nung dati na kapag sinaksak nyo yung modem, automatic mag-on na. So, ayan, nakita nyo kulay blue lahat yung ilaw. So, hintayin natin siyang magkaroon ng signal. So ayan, nagbago na yung kulay nung kanyang signal. So meron tayong power, yung kulay blue, data signal, tapos ito yung kanyang Wi-Fi signal, at yung kanyang signal ng kanyang operator, yung network. Okay, try na muna natin mag-connect. Nandun sa ilalim yung kanyang passcode at yung kanyang Wi-Fi name. So, i-connect muna natin yung Wi-Fi dito sa device na meron ako. So, para matest natin yung kanyang Wi-Fi speed or yung kanyang speed test. Okay, upon connecting, pag binuksan niyo yung inyong Wi-Fi doon sa device, dalawa yung makikita ninyo na nakalagay. Yung isa, 2.4G na SSID para yun doon sa 4G signal. Tapos yung isa sa 5G SSID, so nakalagay dyan BF656 2.4 tsaka BF656 na 5. Subukan natin mag-connect dun sa 5G. Okay, enter nyo lang yung password nakasulat dun sa ilalim, yung Wi-Fi key. So input natin. Connect. So ayun, nag-connected tayo dun sa kanyang 5G signal. Natin ngayon yung kanyang speed test. So dun pa rin tayo na-connect sa bagong device ng dito. So type nyo lang dun sa Google speed test. Okay. Tapos run. So guys, meron ako ditong hawak na power bank. Saksak natin yung dulo doon sa cable, tapos i-on natin. So subukan natin kung gagana siya doon sa modem.
Ayan, nakikita nyo, naka-off yung kanyang ilaw. So, saksak natin. Ito yung power bank. Ito yung cable. So, tignan natin kung magpa-power on. So yan, gumana yung power bank. So nasaksak siya sa power bank, tapos ayan yung cable. So ganun pa rin yung signal natin, yung light indicator lahat naka-on. So maganda siyang gamitin kapag outdoor, pwede nyo siyang bitbitin gamit yung power bank. At pwede rin siyang gamitin kapag nagkaroon ng brownout sa area nyo using the power bank. Ayun guys, sulitin ko lang yung kanyang connection. Meron tayong 2.4G GHz na band connection. Tapos meron din tayong 5 GHz band connection. So, bakit dalawa yung kanyang connection? Meron kasi tayong mga devices na ayaw umana sa 5G, 5 GHz, kaya kailangan dun kayo magko-connect sa 2.4G. Yun yung mga lumang device na Android phone, kumbaga hindi niya kayang mag-connect doon sa 5 GHz na connection. So kaya dalawa yung kanyang band, isang 2.4G tsaka isang 5 GHz. So ayan, kaya kapag nag-connect kayo using your phone, kung hindi kayo makakonect doon sa 5G, lumipat kayo doon sa 2.4G. Okay? So, yun yung nagustuhan ko dito, na parang napaka-compact nung kanyang design versus dun sa ibang modem na lalaki. So, andun sa likod yung kanyang user admin at yung kanyang password kung gusto nyong palitan yung Wi-Fi name, Wi-Fi password, at kung meron pa kayong gustong baguhin dun sa kanyang admin. So, hindi ko na ipapakita yan kasi napakita ko na rin yan noon kung paano siya ginagawa. So, kung meron kayong mga tanong or mag-comment na kayo dun sa comment section, so, subukan natin siyang sagutin. So, yun lang, talagang nag-enjoy ako dito sa bagong device nila kasi napaka-liit lang talaga. So, napaka-compact versus dun sa mga nilabas nila noon na malalaki yung device nila. Plus, pwede nyong gamitin dito yung 5G na data ng dito SIM. Okay, by the way, dun sa promo nila, yung binanggit ko kanina, so yung price niya for unlimited ng 30 days is 790 pesos, valid for 30 days. At meron din tayong 490 pesos, valid for 15 days. Tapos, itong modem, kapag binili nyo upon registration dun sa dito, meron kayong makukuhang 30 days only 5G upon registration, kasama na siya doon sa data. So, ang laki na ng tipid nyo kapag binili nyo siya ng mas maaga. May kasama ng 30 days na unlimited, tapos 1,490 lang yung device. So, just in case naman na hindi talaga covered yung area nyo ng 5G, so, check nyo muna doon sa website nila kasi meron naman doon na makikita kung saan lugar lang yung valid yung 5G signal. So, sayang naman kung lagi kayo magre-register ng 5G tapos hindi nyo rin naman magagamit. Okay? Mas mabuti pa rin na i-double check nyo yung area nyo kung covered ng 5G signal. So, yun lang guys. Wala na akong masyadong masabi tungkol dito sa device. So, naipakita ko na sa inyo yung itsura ng device. Na speed test na rin natin. Yung mga promos na banggit ko na. So,
For me, i-recommend ko to doon sa madalas gumamit ng modem. Maganda siya kasi Type-C na yung kanyang power supply. Tapos pwede pa siya sa power bank. Tapos napaka-compact pa nung kanyang design. So sa signal wala akong masabi kasi hindi naman pare-pareho. So depende pa rin yan sa area nyo. So okay naman siya sa amin. So nagagamit namin siya ng maayos. So yun lang guys. So see you again next time sa susunod nating unboxing. So ito gagamitin ko talaga tong device na to. And then yun lang. Bye!